overwhelmingly conquer through Him who loves us. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. Lord, thank you. Yung katibayan ng banal na Espiritu sa amin, wala nang makakapaghiwalay sa atin sa Diyos. Alam nyo, parang yung anak ko, hindi naman ibig sabihin, perfect ko yan. Minsan dami yung mali ginagawa niyan. Nasasaktan ako. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko na pwedeng gawin hindi siya anak. Naintindihan po? Maaaring maapektuhan yung aming fellowship. Pero yung aming relasyon, hindi na maapektuhan eh. Anak ko yan eh, tatay pa rin ako. Naintindihan po natin? Alam niya sa pagkakataon nun to, ito ang sabi ng Panginoon, anong anak? Marami kang nagagawang nasasaktan ng Espiritu. Pero, hindi ko pa rin may tatanggi na ikaw ay anak ko at hindi kailanman mawawala ang relasyon na yan sa ating dalawa. Friends, ito ang feeling ko ng Spirit. Most of the time is grief. That's why we are not joyful. But God will never give up on us. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya hindi ka niya ihihiwalay. Kahit minsan tumalikod tayo na parang ang layo ng Diyos, kaya nasa likod lang natin siya. Pero hindi siya umaalis ng Diyos sa atin. Nasusunod po. Hello? Kaya sabi ng Bible sa John chapter 10, no one can snatch them out of my hand. No one. Walang makakaagaw. Ito ang mawala. Halimbawa, ito tayo, 2 piso. Si Jose Rizal, na nakatagilid sa kahilingan. Dahil nagbenta ang kalabaw sa kanyang lipunan. Sabi ng Panginoon, balik natin ang John chapter 10. Sabi ng Panginoon, I give you eternal life. They will never perish. No one will snatch them out of my hand. No one. My Father is greater than me, than all. No one is able to snatch them out of my Father's hand. Sige nga, paano ka makakawala? Paano kung bumitaw ako? Hindi bumitaw ka, hindi mo ikaw may hawak sa akin. Sabi ng Panginoon Diyos, ako may hawak sa iyo. Naintindihan mo natin? Kasi, bumitaw ako eh. Paano ka makakabitaw? Sige nga, magtago ka na. Hindi ka makakabitaw. Kasi ang Diyos may hawak sa akin. Hello? Sa kapatid ko, iniisip mo, iniwan ka na ng Diyos dahil pagkakamali. Kaya sabi na sa'yo, hindi. Sabi ng Panginoon, anak, andito ako, naghihintay lang. At hindi kita iiwan. Naintindihan ko. Ang problema lang mo, gusto ng Diyos talaga ang salita ko. Sabi ko, hindi handang magsabi. Kasi bakit? Sinong taong gusto mabuhay sa guilt? Sinong taong gusto mabuhay sa kalungkutan? God wants them to be freed from their guilt. God wants them to be forgiven. God wants them to be given freedom to live for what is right. Gusto ng Diyos yun. Inaantay niyang ibalita mo yun. Kasi yung nakakahiya sa mga kapitbahay ko, baka ma-offend sila. Ma-offend! Bigyan mo sila ng laya sa kanilang guilt, nakaka-offend ba yun? Sabihin mong mahal na mahal sila ng Diyos at bigyan sila ng karapatan at kakayanan, magsabi ng hindi sa kasalanan, nakaka-offend ba yun? Hello? Hi? Nakaka-offend ba yun? Sa ating lahat ito, nakaka-offend ba yun? Maintindihan natin na mahal ka ng Diyos at hindi kailanman hihiwalay ang Diyos sa iyo? Dahil na kay Kristo ka? Nakaka-offend ba yun? Friends, I'm telling you this. Sabi ng Bible, and lo, I am with you even to the end of the age. Kahit nasaan ka, nasa daan ka ng EDSA, natatraffic ka, kasama mong Diyos. Kinat ka, kasama mong Diyos. Inagawang ka sa tila, kasama mong Diyos. Tinanggal ka sa trabaho, kasama mo ang Diyos. Naintindihan natin? Nasa trabaho ka, ginigipit ka ng iyong boss, kasama mo ang Diyos. At ikaw, boss, ginigipit ka ng iyong mga tao, kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya iiwan. Dahil ikaw, ang sabi ng Panginoon, when you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, I will be with you. When you pass through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. For God is with us. Huwag kang matakot. Ito yung isa. Itandaan mo na. Nice.
to be this way. Guilt-free lifestyle, righteous lifestyle, hopeful lifestyle, trust-filled lifestyle, victorious lifestyle, abundant lifestyle, secured lifestyle. Anong klaseng buhay ito? Life in the Spirit. Masusunod po. Kaya sabi ng Panginoon, be filled with His Spirit. Tayo pong natin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. God, I thank you. Kilala mo po kaming lahat dito. Marami sa amin nabubuhay na may maskara. Nagtatago. Nagtatagong okay kami, pero alam namin hiwalay kami sa inyo. At Panginoon, salamat po na ang buhay na ito yung pinagkakalog nyo sa lahat ng tumatanggap kay Kristo at handang magpasakop sa iyong banal na Espiritu amin. Kaya aming Panginoon Diyos, lumalapit kami sa inyo. Amang lahat ay nakayuko at nakapikit. Inahamon ko lahat ang narito sa auditorium na ito. Kinakaunay ka ng Diyos. Kapag nabubuhay sa guilt, na parang iniisip mo hindi ka katanggap-tanggap sa Diyos. Totoo, hindi ka katanggap-tanggap sa Diyos na hiwalay kay Kristo. But if you are in Christ, God is no longer angry at you. God is forgiven you. Kapatid, nandito ka ba nabibilat ka sa naaalipin ka ng bisyo? Handa mo bang ibigay yan sa Diyos? God is giving you a victorious lifestyle. Nakawalan ka ba ng palawas? God is giving you hopeful lifestyle in the Spirit. Live in the Spirit. Friends, God is speaking to us. Give your life to Him. Sige mong buhay ka. Nag-iintay ka. Thank you, Jesus. Thank you. Father God, salamat po, pinatawag na po. May mga bagay na hindi na namin kaya. Bago. Mga sitwasyon na mahirap na pong ayusin. Pero Panginoon, salamat. Nilalaban tayo. Ibinibigay natin kayo ang siyang sa ayos nito. Sa pagpili po ang aming buhay. Salamat po aming Panginoon, binigyan nyo kami ng halimbawa. At yan ay ang buhay ng pagkakas sa aming kalagitnaan. Salamat po aming. Salamat po, O Diyos, na alam namin ito'y patuloy po ninyong gaganapin sa buhay ng bawat isang narito. Ang pagbabagong aming hinahanap. Salamat po, di man namin malubusak makita sa lupa, alam namin, O Diyos, matatayo namin ito. Kasama kayo sa kawalang hanggan. Dahil ito ang pangako niyo dito. Twinkling of an eye, we will be changed. Salamat po, Panginoon. Kayo ang aming pag-asa. Kayo ang aming Diyos. Maraming sa aming pakiramdamay sa lunan. Panginoon, dahil nalimutan namin mabuhay ng tamang talagang Espiritu. Nakalimutan mabuhay ng puspos ng Espiritu. Kaya patawarin niyo kami. At pahintulutan niyo kami ngayon mabuhay lamang para sa inyo. Dahil kayo ang aming tagapagligtas. Kayo ang aming Panginoon. Kayo ang aming pagtaka. Kayo ang aming tagumpay. At kayo ang pangako aming pinakahawakan. Na dahil dito, Panginoon, meron kami. Panginoon, meron kaming katiyakan sa kinabukasan. Dahil kayo may hawak ng aming bukas. Salamat po, O Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Sa iyo lahat ng papuri at pagsamba. Amen. Amen. At amen. Hallelujah. Thank you.